Well, pinapadali lang natin yung processing time. Kasi dati, ang lahat naman ng mga businesses natin, o hindi naman sabihin natin lahat, pero majority is nagsisimula yan as sole proprietor. Then pag lumaki na yung business mo, gusto mo na magkaroon ng limited liability, i-convert mo na yung sole proprietorship mo into a corporation. So dati, pag nangyayari yan, at mag-register sila sa SEC, si SEC, tatawag pa yan sa DTI. Tapos, i-require pa din minsan yung business person. Pwede nga, bigyan ka nga ng certification na yung business name na yan is sa'yo pa rin. So, ang tagal pa niyan. Pabalik-balik. This is the same person na nagsimula siya as sole prop, tapos gusto lang niya mag-register at corporation. And then, kaming mga agencies, parang lumalabas is pinapahirapan natin siya. Tapos, dagdagan mo pa yung sinabi mo na nagkaroon na ng one-man corporation. So, mas madali na talaga mag-convert from sole prop to one-man corporation. So, pumasok tayo sa isang memorandum of agreement with SEC na kung nakalink na yung data namin sa DTI, sa business name, at saka nakalink na rin sa SEC. That way, pag ang isang sole prop, gusto niya maging one-man corporation o gusto niya mag-regular 5-person corporation, makukuha na niya kaagad yung kanyang SEC registration kasi hindi na namin siya pabalik-balik pa sa amin kasi nag-connect na kami sa data namin. Nagkaroon na kami ng data sharing agreement.